Date natin sa bagyong si Opel at saka isang bagyo na nasa labas pa ng PAR, binomonitor din po natin. No? So, ang bagyong si Opel, yung center nito, typhoon category na nga, ay nasa layong 610 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. Taglay ang lakas ng hangin na umabot hanggang 120 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso, abot hanggang 150 kilometers per hour. Kumikilos naman ito sa direksyong west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. So, malayo pa yung sentro, pero may mga parting kaulapan na posibleng tumatama at nagdudulot na ng possible light to moderate rains sa ilang bahagi ng Southern Luzon area. No? Samantala, dito naman sa labas ng ating air responsibility, yung tropical storm na may international name na Manny. So, ang explain po natin sa mga susunod na slide, unahin natin yung sitwasyon regarding Typhoon Opel. Forecast track natin as of 11 a.m. bulletin today, mapansin natin na ang bagyong si Opel ay inaasahan na posibleng tumama dito sa may bandang northeastern part ng Cagayan, bukas po ng hapon hanggang gabi. No? Pero pansinin din natin yung area probability na dapat maging handa rin yung mga kababayan natin, not only sa lalawigan ng Cagayan, kundi maging sa lalawigan ng Isabela and also sa Batanes area. Inaasahan naman na natiling typhoon category ito bago tumama nga ng northeastern part ng northern Luzon. Then kumilos pa Hilaga, ma-downgrade or humina bilang isang severe tropical storm. And then hanggang sa lumabas ng PAR sa darating na Lunes bilang isang storm category na bagyo na lamang. Pero ulitin nga natin, no? Dahil mga nagdaang araw, apektado ng mga nakaraang bagyo, itong northern and parts of the central Luzon area, yung mga babanggitin natin may mga warning signal, kailangan maging alerto, patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang local government at saka local DR officials para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. So, ano yung inaasahang epekto ng bagyong si Opel? Una-una, meron tayong tropical cyclone wind signal number 2, dito sa eastern portion ng mainland Cagayan at saka eastern portion ng Isabela. Baka magtaka yung mga kababayan natin, no, signal number 2, pero maaraw pa sa mga oras na itong nag-press conference tayo. Ang signal number 2 usually may lead time o palugit bago natin actual na maramdaman yung epekto ng bagyo na 24 oras. Yung lead time nito ay 24 hours. Samantala, sa areas na naka-highlight naman ng light blue, iyan po yung mga lugar na may warning signal number 1. No? Ang lalawigan ng Batanes, Babuyan Island, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, natitirang bahagi ng Isabela, ganun din sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, itong eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, at saka itong northern portion ng Aurora. So pag warning signal number 1 naman, baka isipin na agad ng kababayan natin, bakit maaraw pa sa inyong lugar sa mga oras na ito? During the actual live press conference, no? Ang warning signal number 1 naman natin, ang lead time or ang palugit bago natin actual na maramdaman yung hangin ay 36 hours or less. So, yung mga palugit na yun or lead time, ito po ay nagbibigay sa atin ng ample time para maghanda sa posibleng epekto ng bagyo sa inyong lugar. Lalong-lalo sa in the next 24 hours, ay inaasahan nga natin posibleng maglandfall dito sa northeastern part. At posible po, no, na habang lumalapit ang bagyo, mas magkaroon tayo ng mas mataas na warning signal at mas maraming lugar ang magkaroon ng mga warning signal. Kaya antabayanan po yung 6-hourly update ng Pag-asa or possible na magkaroon na tayo or mag-start na po tayo ng 3-hourly update ngayong hapon. In terms of, yun nga, yung lakas ng hangin po sa signals number 2, yun po ay pwedeng makapagpatumba ng ilang uri ng halaman, pwedeng makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, at pwede rin makasira ng mga bahay na gawa sa light materials, yung mga bahay na nipa hut na tinatawag natin. No? Samantala, sa mga lugar na may warning signal number 1, ang epekto ng hangin ay generally halos minimal or in some cases wala. Lalong-lalo kung ang area nyo ay highly industrial or highly urbanized, mga struktura ay gawa sa mga concrete materials. Ganun pa man, dapat patuloy tayong maging handa, no, regardless of warning signal, dahil nga gaya na nabanggit natin, maaaring ngayong araw, naka-warning signals number or wind signal 2 and 1 tayo, pero sa masusunod na bulletin natin ay magkakaroon tayo ng mas mataas na wind signal sa inyong lugar. Samantala, ano naman inasa nating pag-ulan na dulot ng bagyong si Opel? Ngayong araw, no, may inaasahan po tayong moderate to heavy rain sa lalawigan ng Cagayan at Isabela. Ulitin natin, no, ilang araw na nag-uulan sa mga lugar na ito, maaaring saturated na yung mga ilang bahaging kalupaan, lalong-lalo na yung malapit po sa paanan ng bundok. So possible po yung mga isolated cases ng landslide. Mga pagbaha naman sa low-lying areas
at pag-apaw ng mga tubig sa mga areas na malapit sa or sa ng mga ilog na maging dahilan ng mga pagbaha sa mga komunidad sa tabing ilog. No? So nandiyan yung banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, maging alerto po tayo. Samantala, bukas naman inaasahan natin na dahil nga inaasahan natin yung paglandfall dito sa may northeastern part, may mga lugar po tayong inaasahan na intense to torrential, kagaya ng Isabela. Heavy to intense naman dito sa lalawigan ng Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province. Samantala, moderate to heavy, Ilocos Sur, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, and Aurora. Kung nasundan po nila yung forecast range natin, yung mga naging actual na pag-ulan, ditong mga nagdaang araw, talagang naapektuhan ng mga previous bagyo itong Northern Luzon area at inaasahan nating maapektuhan pa rin ng bagyong si Opel. Kaya as early as yesterday, mga nagdaang araw ay nagbigay tayo ng babala na yun nga, yung mga sunod-sunod na bagyo, pwedeng magdulot pa rin ng mga potential flash floods and landslide. Ngayon, sa darating naman na Sabado, inaasahan natin heavy to intense or Biyernes to Saturday, Friday to Saturday, heavy to intense dito sa Ilocos Norte, Apayon, Cagayan, and then moderate to heavy, Abra, and Ilocos Sur. So yung mga pag-ulan, yung magiging actual na pag-ulan, pwedeng within the range ng forecast natin, pero sa mga mountainous regions, pwedeng mas marami pa po yung magiging actual na pag-ulan. Kaya antabayanan din po, hindi lang yung Tropical Cyclone Bulletin, yung mga information hinggil sa bagyo, kundi yung mga tinatawag din nating weather advisory. Informasyon hinggil sa ulan na dala nga po ng bagyong si Opel. In terms of storm surge, sa ngayon, ang ating pagtaya, posibleng umabot ng mula 2.1 hanggang 3 meters dito sa coastal areas ng Isabela, Cagayan, and northern part ng Ilocos Norte, habang 1 to 2 meters naman sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, sa Batanes area, at sa may bandang northern part ng Aurora. And as with the rainfall forecast, wind forecast, posible pong magkaroon pa tayo ng higher forecast ng storm surge habang papalapit itong bagyong si Opel. Now, punta naman natin yung isang binanggit natin, yung tropical storm na may international name na Manny. Nasa labas pa po ito ng ating air responsibility, kaya't wala pa tayong pinapalabas na tropical cyclone bulletin. Subalit, may tinatawag tayong tropical cyclone advisory. Ito naman yung informasyon natin ukol sa mga bagyo na napapaloob dito sa monitoring domain natin, yung tropical cyclone advisory domain. Simula po sa red line na to hanggang dito sa green line. Kapag ang bagyo ay nandiyan po sa area na yan, ang ipapalabas po natin, tropical cyclone advisory. Once pumasok ng PAR, i-upgrade po natin into tropical cyclone bulletin. And yun nga, balikan natin yung tropical storm na may international name ni Manny. Kaninang alas 8, 1,965 kilometers ang layo silangan ng Eastern Visayas. Tropical storm category, lakas ng hangin, 65 kilometers per hour, malapit sa gitna nito. Yung pagbugso naman, aabot hanggang 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong west-southwest, sa bilis naman na 30 kilometers per hour. So, nakapaloob din sa tropical cyclone advisory yung forecast track ng bagyo na nasa labas ng PAR. At makikita po natin dito na bukas ng gabi ay posible itong pumasok na ating air responsibility. At pag nagkaganon, ang magiging local name po nito ay Pepito. And then, throughout the rest of the outlook period, posible pong kumilos, papalapit, maglandfall dito sa either Bicol region or Eastern Visayas ngayong darating na weekend, itong potential na bagyong si Pepito. Then tumawid na Central Luzon area, and then by Monday ay nandito na po sa bahaging ito ng West Philippine Sea. So, paunang babala regarding the potential bagyong Pepito, makikita natin na kung ikukumpara natin yung forecast track kanina ni Opel na inaasang maapektuhan nitong Northern Luzon area, may tendency rin na maapektuhan pa rin ni Pepito ang ilang bahagi ng Northern and Central Luzon area. Kaya tayo po magbibigay ng informasyon sa dalawang nabanggit na sama ng panahon. Patuloy din tayo makipag-ugnayan sa mga partner agencies natin sa Disaster Risk Reduction and Management. At patuloy kami bibigyan ng informasyon sa inyo, no? Ang tabayanan po. And hopefully, as early as today or even yesterday, ay nasimulan na po ng inyong LGU at saka local DR officials yung mga precautionary measures para maiwasan po itong mga posibleng hazard na dala ng dalawang bagyo. Since we've been coordinating with these government agencies nitong mga nagdaang araw pa po. At ang susunod po nating Tropical Cyclone Bulletin ay papalabas mamaya namang alas 5 ng hapon. Salamat po, Sir Chris, ang OIC ng Weather Division. Para naman po sa hydrological updates,
patungkol pa rin po sa bagyong Ophel and para talakay ng impormasyon about our major river basins at monitoring ng mga dams. Nandito po ang ating duty hydrologist at weather specialist from the Hydromet Division, Mr. Richard Orendain. Again, magandang tanghali po sa atin lahat. So, dam update po tayo and then dun po sa minomonitor nating major river basin. So, pansinin po natin, kasi sa kasalukuyan po, bahang-baha ngayon ang Cagayan area. So, kung titingnan natin yung watershed ng Magat Dam. Okay? So, ito po yung watershed ng Magat Dam. Kung mapapansin nyo. And ang watershed ng Cagayan River Basin is ito pong yellow line. So, ito po yung watershed ng Cagayan River. Now, ang contribution lang po, or yung watershed by percentage, Magat Dam watershed is about 15% lang po ng buong watershed ng Cagayan River. So, ang contribution ngayon, dahil sa discharge ng Magat Dam, is about 4 to 5% lang ang contribution niya papunta po doon sa Cagayan River. So, ipapaliwanag natin mamaya yan. Dam update muna tayo. For Angat Dam, kaninang alas 8 ng umaga is 201.63. Bahagya siyang bumaba ng 10 cm. And kailangan niya ng at least 235 millimeters of rainfall to reach normal high water level of 210. Now, sabi nga ni Sir Chris kanina, na possible na si Tropical Cyclone Pipito is dumaan ng Central Luzon. Ang watershed ng Angat Dam is nandito po yan sa eastern side. So, unang mahagip ang watershed ng Angat Dam. So, balikan natin yung mapa. Okay, ito po yung Angat Dam, watershed. So kung tatama si Tropical Cyclone Pipito, dito po sa Central Luzon, posible po tamaan yung watershed ng Angat Dam. And kung titingnan natin, estimated amount of rainfall to reach normal high water level is 235. May possibility po na pagdating ni Tropical Cyclone Pipito, posibleng mapuno ang Angat Dam or magpakawala before pang mapuno itong si Angat Dam. For Ipo Dam, ito po, downstream lang ito ng Angat Dam. Likewise, kapag nag-release ang Angat Dam, padadaanin po sa Ipo Dam. So, 100% bubuksan ang gate ng Ipo Dam para tumuloy yung tubig papunta ng Angat River. For now, is 100.17 ang elevation niya. And 18 cm, bagya po siyang tumaas. And La Mesa Dam is 79.55, 5 cm po ang itinaas niya. While yung Cascading Dam from Ituogon, Benguet down to San Manuel, Pangasinan, which is yung San Roque Dam, for Ambuclao is 751.58. Elevation niya kaninang alas 8 ng umaga and hindi po siya nagbago simula kahapon ng alas 8 nga. Sa kasalukuyan po, nakabukas ang gate niya. Nakabukas. 2 gates. 1 meter yung total opening. Ang total discharge niya is umaabot po ng 165.83 cubic meter per second. Sasaluin po ng Binga Dam ito, yung galing ng Ambuclao. For now, ang Ambuclao Dam is 574.05. Bumaba po siya ng 65 cm o mahigit kalahating metro. Sa kasalukuyan, nakabukas pa rin. 3 gate. Total opening niya is 1.3 meters. Total discharge niya is 178.93 cubic meter per second. Now, after Binga Dam, yung tubig from Binga Dam is sasaloy ng San Roque Dam. For now, ang San Roque Dam is 278.42. Ang elevation niya. Bagyasan tumaas ng 12 cm. And kahapon nga, at saka nung nagdaang araw pa is nakabukas itong San Roque Dam. Pero kahapon ng alas 11, bago magtanghalian, isinara na po yung San Roque Dam. So, ibig sabihin, wala na pong
tubig, kumbaga, wala ng tubig na dumadaloy sa spillway papunta po ng Agno River na nanggagaling po sa San Roque Dam dahil sarado na po yung spillway gate nila. Now, for Pantabangan Dam, 210.16, 22 cm yung itinaas niya. And medyo may kalayuan pa ito. Very safe, sasabihin natin, dahil hindi po ito magpapakawala dahil masyado pang mababa itong Pantabangan Dam. Malayo pa sa 221 na normal high water level. And kailangan niya ng at least 900 millimeters of rainfall to reach normal high water level. For Magat Dam, sa ngayon is 188.56. 2.17 meters yung itinaas niya. 24-hour water level deviation niya. And sa kasalukuyan po, nagpapakawala pa rin ito. Patuloy na pagpapakawala. 2 gauge yung opening niya. And total opening niya is 3 meters. Total discharge niya is 805.56 cubic meter per second. And aasahan natin na sa susunod na mga oras, posibleng unti-unting bababa itong water level ng Magat Dam dahil nga sa ngayon ang inflow lang ng Magat Dam is umaabot ng 500 cubic meter per second, samantalang yung outflow niya is umaabot ng 1,000 cubic meter per second. So most probably on an hourly basis, 6 cm yung ibababa niya per hour. For Caliraya Dam, 287.13, bumaba po siya ng 27 cm. Samantala, nagpalabas kami ng hydrological situationer dahil nga po yung pagpapakawala ng Ambuklaw and Binga. Doon nagko-close na ngayon ng San Roque Dam, mayroon pa rin apektadong lugar. Unang-una dito sa Ambuklaw Dam, isang barangay, which is yung Barangay Ambuklaw dito po sa Bukod Benguet. Samantalang sa Binga Dam, papunta ito ng San Roque, 2 ring barangay, Barangay Dalupirip and Barangay Tinungdan dito po sa Itugon, Benguet. And dito naman sa Magat Dam, most likely, yung affected area, dahil nga sa pagpapakawala ng tubig dito po sa Magat Dam, unahin natin dito sa Alfonso Lista, dito po yan sa Ifugao. Ito yung most likely na apektado talaga ng pagpapakawala ng Magat Dam. Alfonso Lista, dito po sa Ifugao. And then, dito po sa municipalities sa Isabela, ito po yung Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reyna Mercedes, Burgos, Naguilian, and Gamo. And then after Gamo, yung tubig po is pupunta na ng main Cagayan River. So, tingnan naman natin yung flash flood guidance. Ito po yung model na ginagamit namin para mag-issue kami ng general flood advisories, flood bulletins. So, kung makikita natin, tumutok tayo dito sa Cagayan River Basin, kasama na rin ang Ilocos. Yung nakikita nating pink and red na kulay, titingnan natin sa legend, is umaabot siya ng 45 to 65 millimeters. Ano ibig sabihin yan? Kapag inulan ng 45 to 65 millimeters dito po sa mga lugar na yan, posible pong magiging bankful na naman yung mga kailugan natin dyan sa part na yan. At posible rin na dahil mag-flow ito papunta po sa main Cagayan, and yung main Cagayan is halos puno na sa ngayon. And may mga pagbaha na nararanasan dito po sa Tuguegarao. So ano mangyayari? Posible pa rin na tumaas yung tubig baha sa kasalukuyang binabaha sa ngayon. So, hindi pa po siya magre-recede hanggat hindi umaalis yung bagyo. So, pansinin natin. Sierra Madre Mountain. Ang flow niyan is papunta sa Cagayan River. Caraballo Mountain, dito po sa Cordillera Administrative Region. Yung flow niyan, papunta rin po ng Cagayan River. Ganun po. Iyon po ang pinakamalaking ilog sa buong Pilipinas. Ito po yung Cagayan River.
So, okay na po. Sana maliwanag sa atin. Dahil nga, ito yun, base sa rainfall forecast natin ng Pag-asa, nirun natin yung model na to kaninang 2:00 ng madaling araw. Kaya nag-issue po kami ng, again, yung General Flood Advisory, tuloy-tuloy po yung issuance natin dito po sa Cordillera Administrative Region, sa Ilocos Region, and sa Cagayan Valley. Now, kaninang 6:00 din ng umaga, nagdagdag po kami ng Flood Advisory dito po sa Region 4A, Region 5, and Region 8. Now, yung tinatakal ko kanina, yung pinapaliwanag ko kanina, tingnan natin. Ito yung diagram ng Cagayan River tsaka yung tributaries niya. Nandito po yung Magat Dam. Ito po yung Magat River. Ito po, controlled to kasi may gate. Samantalang yung ibang mga dams, yung Adualam River, may dam dyan. Dito sa Ilagan, may dam din dyan. Sa Sifu, mayroong dam dyan. Chico River, mayroon din dam. Kaya lang po, yung mga dams na yan is overflow dam. Hindi po nakokontrol. Kapag na-reach niya na yung peak height, kusa po siyang aapaw. Parehas, yung ano niya, yung design niya is the same with La Mesa Dam dito sa Quezon City. Now, 20 tributaries ang nagko-contribute dito po sa Cagayan River. Yung concentration ng nagdaang bagyo is dito po, halos sa Cagayan River, Cagayan River Basin. Halos nandoon yung concentration ng ulan. Sa 20 na tributaries na yan, magko-contribute sa Cagayan River, ano po mangyayari? Magsiswell. Yung ibang area is mag-overbank. So, ang tendency, kapag nag-overbank, magkakaroon ng mga pagbaha. Lalo na dun malapit sa ilog. So, yun po nangyari ngayon sa Cagayan, sa Tuguegarao. Dahil nagkaroon ng bank full flow, yung Cagayan River, umapaw. Kaya nangyari po. Sa ngayon, critical elevation ngayon, yung Bunton Bridge natin, which is 11.38 meters. Ang pinaka-baseline ng critical niya is 11 meters. So, sumobra pa siya ng 38 centimeters. And hindi pa rin sa ngayon bumababa dahil nga yung mga tubig na nanggagaling dito sa Sierra Madre and na nanggagaling sa Caraballo Mountain, kasalukuyan pa lang bumababa. And paparating na naman yung bagyo na inaasahan natin, maglalandfall na naman dito sa Northern Luzon. So, posible pang magkaroon ng mga pagbaha pa dito po sa Cagayan River Basin. So, yun lang po at maraming salamat po. Thank you very much po, Sir Richard from the Hydrometeorology Division. So before po tayo mag-move on sa second part ng ating press conference, which is the Q&A portion, i-acknowledge po muli natin ang presence ng ating DOST Pag-asa key officials at sila rin po ang bumubuo ng panel na sasagot po sa mga katanungan natin later. No? Again, Deputy Administrator for R&D, Dr. Marcelino Villafuerte II, OIC ng Office of the Deputy Administrator for Operations and Services, Engineer Juanito Galang. Ang Weather Services Chief ng Climatology and Agrometeorology Division, Ms. Telma Cinco. And we have Assistant Weather Services Chief and OIC ng Weather Division, Mr. Chris Perez as well. Again, pasasalamat po sa ating media partners and friends who are joining and supporting us in relaying critical weather information to the public here with us in the Weather and Flood Forecasting Center and sa ating online and social media platforms. So nandito po si Mr. Alan Gatus ng GMA DZBB, our friends from PTV, Sir Migo Pahatin ng Abante Radio, Manila Times, Opinion at Business Mirror, I think. So, para po sa ating Q&A part, pakibanggit lamang po ang inyong pangalan, affiliation, and if possible po, kung kanino niyo po dinidirect ang inyong question. At sa mga nakaantabay naman po online, maaari nyo rin pong ibato ang inyong mga katanungan sa ating comment section, both sa Facebook and YouTube Live. So we'll do our best to answer all the questions in time available. Maaari na po nating simulan ang pagtatanong mula dito sa ating media room. Alan Gatus po from GMA DCWP. Kay Sir Chris, yung
regarding lang mo dito kay Tropical Storm Manny na ina-expect din natin na papasok na by tomorrow sa Philippine Area of Responsibility. Doon sa pinakita nyo na probability, no, na pwedeng tahakin na direksyon itong si Manny na magiging pipito kung papasok sa par natin. So, dyan ho ba ay tatama, pwedeng yung mga naapektuhan sa Bicol, yan maapektuhan uli nitong Pepito at kailangan din ng maganda na Metro Manila dahil sa possible na magiging epekto nitong si Bagyong Pepito na papasok sa par po natin. Well, tama po sila, no? Tatayo lang ako para makita natin yung diagram, ma-explain natin ng mabuti. So, gaya ng binanggit natin, si Pepito, once na pumasok ng par, possibly bukas ng gabi, inaasahan itong kikilos patungo dito sa may bandang Bicol Region, Eastern Visayas area. So, previously, naapekto na po ito ng bagyo, and this information is being relayed. Binabahagi rin po natin ng ating mga tropical cyclone bulletins and advisory with our partner agencies sa disaster risk reduction and managing officers sa national or local level. So, as early as yesterday po, umate na rin po tayo ng press briefing ng ibang ahensya ng gobyerno and nai-relay na po yung information na to para may prepare yung mga lugar na previously naapektuhan po ng mga bagyo na posibleng maapektuhan uli nitong paparating na bagyong si Pepito. And yung pangalawang question, Metro Manila, tama ba sir, concern? So, titingnan natin area probability. Kung magpapatuloy po itong forecast track natin kay Pepito, yes, posibleng direktang maapektuhan ng Metro Manila. Posible po magkaroon ng warning signal sa Metro Manila, no? Lalo kung mapapanatili nito yung typhoon category paglapit dito nga sa eastern side ng Southern Luzon. Kaya yun nga po, nabanggit natin kanina, yung mga kababayan po natin, hindi dapat yung kay Opel lang ang binabantayan, kundi pati itong kay Pepito. Both tropical cyclone ay dapat nating bantayan yung update. And then yung mga nabanggit nating lugar na currently may warning signal because of Opel, at binanggit nga na pwede pang madagdagan, sa pagdating naman ng bagyong si Pepito, pwedeng yung ilang areas na magkakaroon ng warning signal because of Opel ay muli magkaroon ng warning signal because of Pepito. Kung magkakasunod kasi yung bagyo, medyo lumilit yung window natin for preparation. Kaya as early as 2 days ago, we've been coordinating with the government agencies and then andun nga po, yung possibly na-deploy na-relay na up to the local level para makapaganda po yung mga kababayan natin sa the whole of Luzon. If we are going to consider both bagyos and also portions of the Visayas area, sir. Okay. Last question na lang sa akin, sir, no? So, most likely tomorrow maglalandfall po yung bagyong Opel, tapos ilang araw lang ang pagitan, expect naman natin itong si Pepito na papasok na sa magla-landfall din itong si Pepito. Tama so, po. Ilang araw lang po yung pagitan nung landfall, possible landfall ni Opel at saka possible landfall nitong si Pepito. Well, balikan natin yung forecast track muna kay Opel para malinaw po sa mga kababayan natin. Ang tinataya nating landfall ay bukas ng in between 3 to maybe 7 in the 3 to 7 p.m. po bukas. And then, ito namang si potential Pepito, bukas po yung na Webes, no? Ang potential landfall naman ni Pepito ay ngayong darating na weekend. Possibly, ang critical yung Friday to Sunday para sa bagyong Pepito. So, titingnan natin, halos isang araw lang po ang pagitan. Kaya dapat yung monitoring natin, effort ng paghahanda sa buong Luzon area as well as portions of the Visayas habang malayo pa itong bagyo, ay dapat bigyan natin ng pansin talaga. Simula po ngayong araw. Thank you. Salamat po, Sir Chris, sa pagpapaliwanag. Very clear po. Any other questions from our media partners dito po sa ating room? Yes, sir. Please approach the microphone po. Hello po, magandang tanghali. Benji Durango, PTB4. Sir, engineer, pag nag-landfall si Opel, gaano siya kalakas at yung impact niya kaya? Yes, perhaps from Sir Chris po, ang kasagutan. So dito po sa forecast track, makikita natin nasa typhoon category po ito. So basically, that is double check lang yung data, sir, no? Kung typhoon category, posibleng umabot hanggang 120 kilometers per hour yung maximum wind dito. So pag may typhoon category, posibleng umabot hanggang warning signal number 4 po ang itiatas natin sa ilang lugar ng Northern Luzon area. Kaya gaya nga na nabanggit natin kanina, mayroon tayong currently nakatas na warning signals number 2 and 1 lamang. Pero habang papalapit ang bagyong si Opel,
posibleng ma-upgrade yung currently number 2, posibleng ma-upgrade pa into higher warning signals, as well as yung mga lower, pwedeng itaas natin ang one wind signal ahead pa po, habang papalapit yung bagyo. Same as with the scenario natin kay Pepito, kung yung potential Pepito, kung napansin po natin forecast track, malayo pa, wala pang warning signal associated with the potential Pepito, pero as the days progress, sa mga susunod nating tropical cyclone advisory and possibly tropical cyclone bulletin, posibleng magkaroon na rin tayo ng warning signal associated with the potential Pepito. Kaya yun nga po yung paalala natin. Bantayan po ang update ng pag-asa ukol sa parehas na bagyo. Medyo malayo po ang buwelo ni Pepito. May chance po ba na humigop pa siya ng mas maraming ulap at ulan at possibility na mas mataas na warning signal? Tama po sila. Makikita natin dito sa forecast track, no? Typhoon category rin, posibleng tumama itong bagyong si potential Pepito. At nakikita natin dito, baka mas malakas pa sa category nitong si Ophel. Dahil malayo pa, makakabuelo pa nga po ito, so to speak. Kaya dapat paghandaan din ng mga kababayan natin. Thank you, sir. Salamat po, Sir Chris. Iba pa pong katanungan dito sa room? Kung wala po, i-check din po natin ang mga katanungan online mula sa Facebook from Mr. Santos. Paglilinaw po kung bakit daw nagbibigay ng warning signal pero maaraw naman. Baka pwede po nating i-emphasize yung meaning ng warning lead time po na ating tinatawag. Maybe Sir Chris can emphasize or yes po. Hello, good morning. So, kaya po naglalagay tayo ng lead time. For example, dito sa tropical cyclone wind signal number 1 ay ang 36 hours ang lead time natin dyan. So, binibigyan natin ng pagkakataon yung mga areas na maapektuhan na makapaghanda pa. So, kung habang papalakas ang bagyo, papaliit na itong warning signal, yung lead time. Kaya, yun po ang talagang purpose nitong lead time na binibigay natin ay makapaghanda yung mga possible na maapektuhan ng mga kababayan natin. Salamat po, Sir June. May katanungan po sa ating room? Kung wala po, balikan po natin ang isa pang katanungan mula sa Facebook from Mr. William. Posible po ba na ang tropical storm or potential Pepito, yung kanyang track ay mag-go further south? Sir Chris from Weather Division po. Balikan po natin yung forecast track, no, para malinaw din. Tatay uli ko, pasensya na. Okay, so ito yung forecast track natin kay Pepito. Makikita natin ito yung center track. Ito yung tinataya natin na magiging actual na movement. Pero, yung pag lumapit na yung bagyo, pwede nga maging actual na position nito ay pahilaga or patimog ng center track. Na nakapaloob siya, posibleng nakapaloob dito sa area of probability na tinatawag natin. So, kung bahagya itong kumilos ng pakanluran, pwedeng maiba yung landfall scenario po natin. At pwedeng maiba rin yung mga lugar na may warning signal. Kaya po, ganun na kadalas yung pag-update natin. For example, ang bagyong si Ophel, in the next 24 hours, posibleng mag-landfall. Ngayon, every 6 hours yung updating natin. Pero pag mamayang hapon, posibleng every 3 hours na. Para kung magkaroon ng kakaibang forecast scenario, ay agad na agad ma-update yung ating mga partner agencies sa paghahanda and as well as yung mga kababayan nating maapektuhan. Same as with Pepito. Yung actual movement pwedeng maging more to the north or more to the south ng center track. Kung ano man yung pagbabago sa magiging actual na pagkilos, may potential na changes sa ating forecast track, sa ating rainfall at maging sa mga warning signal sa mga susunod na araw. So abangan din po nila yung magiging update natin dito nga sa bagyong si Pepito. Salamat po, Sir Chris. May karagdagan po mula kay Dr. Villaferte.